Ano ang small group o care group? Katulad ng ating ginagawa ngayon. Ano ang iba't ibang modelo ng small group o care group? Meron po pala nun. O ano naman yung Wesley group? At papaano isinasagawa ang epektibong small group? Ngayon po, ayan po yung tatalakayin natin. Ano? Ito daw po yung modelo. Medyo mabagal. Ang modelo ng small group. Una, ang ah, open small group. Ano ba yan? Small group. Pero bago po yan, ay ang small group ay ministeryo ng isang church na nagbubukas sa buhay ng isang tao sa higit na malalim na pagkakakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay at magpapatuloy tungo sa kanyang pagiging alagad. Nung kapanahunan po ni John Wesley, ang small group ministry ay kanyang binigyan ng pagpapahalaga upang mag-matured ang mga taong kanyang nailapit o naipahayagan ng salita ng Diyos. Kanyang itinatag ang mga classes o band at mga society upang i-organize or magkaroon ng organize ang kanilang pag-aaral tungo sa paglago ng kanilang pananampalataya. Ang modelong small group na ito ay pinangungunahan nga o ang una ay open small group. Ano po ba yung open small group? Sabi po ay ang modelong ito ay palaging mayroong lugar para sa mga bagong bisita sa grupo. Ang lahat ng kaanib ng grupo ay bukas na tumatanggap sa bagong kasama. Ang katangian ng grupong ito ay palagi silang may isang silyang walang nakaupo na kung saan ang kanilang ipinapanalangin na magkaroon ng taong uupo. Ganon din po tayo, di po ba? Open tayo sa lahat ng mga kakilala natin, kaibigan, mag-isa ka mag-anak, open tayo na mag-invite. Noon kasi, di po ba, face to face. Ngayon na lang po na nauso ang online. Kaya open po tayo. Ganun po pala yung open small group. Ganun lang din po sa close small group naman po ay yung ang ang modelong ang modelong ito ay naglilimit ng bilang mga kaanib upang makapagtatag na relasyon na kalapit at pananagutan sa isa't isa. Kung mayroong ibang nais na makisama sa grupo, sila ay nagrerekomenda ng ibang grupo na maaari nilang masamahan. Meron din po kasi na parang tatlo lang kami muna at kung gusto mo sumali, meron dun sa grupo na church na kinaaniban mo, ay doon ka ipapasa. Parang ganon, yung close small group. Gusto nila sila lang muna, pinatatatag muna nila yung kanilang sarili para kung sakaling dumating na matatag na sila at saka pa lang sila mag-i-invite. Ganon daw po yung close small group. At ang cell group, ang modelong ito ay nagdidisenyo bilang pangunahing unit ng iglesia. Katulad ng isang organic cell na bumubuo sa katawan ng tao kung kaya't ito ay isang programa lamang kundi kailangan bahagi na may kakayahang mag-duplicate ng kanyang sarili. Katulad natin, organic po tayo, wala po tayong kinaaaniban pero iisa po yung ating motibo na mailapit ang ating kaluluwa na mapalalim pa sa ating Panginoon. Ganon din yung pre-market. Ang modelong ito ay nabubuo ayon sa interes ng bawat isa na nagpapatuloy tungo sa paglagong espiritual. Ito ay maaaring mayroong maliit o malaking bilang ng mga kaanib at kanilang mga paksa ay ginagawa sa ng kanilang leader. Kumbaga may isang leader lang sila na open ka na mag-invite. At ito namang neighborhood group ay ang modelo ay naniniwala, ang modelong ito ay naniniwala na ang malusog na komunidad o grupo kung sila ay magsasagawa ng kanilang sa kanilang buhay na sama-sama, kung kaya't pangunahan dito ay geographical consideration bawat kaanib. Parang kumbaga yung
yung kamag-anak natin katulad ni, neighborhood po pala tawag dun, katulad ng ginagawa ni Cherry, meron siyang Cheryl na meron siyang, small group para sa kanyang, neighborhood o yung kanyang mga kamag-anak. Gano'n din po, puwede po din 'yun 'no, neighborhood ang tawag din daw po do'n. Yung purpose-driven life, pinag-aralan na natin 'to, 'di po ba? Ang modelong ito ay nakasentro sa 5 pangunahing panuntunan. Ito ay sumusunod: fellowship, discipleship, worship, evangelism, and ministry. Yun po yung napag-aralan natin, di po ba, sa purpose-driven life. At ang sermon based sa group. Natatandaan ko po nung panahon po nung ako'y bago pa lang na nadi-disciple, ah, meron kaming small group, kung ano po yung natutunan namin sa, mensahe o sermon ng pastor dun sa church namin, magbibigay po ang pastor ng question at dun yun, yung aming pagshe-sharean, kaya yung may kanya-kanya kaming, small group para maging matatag pa ang aming, faith o yung aming, pagkaunawa dun sa sermon ng, pastor. At ang organic small group naman ay ang modelong ito ay isinasagawa na halos walang TED na panuntunan katulad natin, 'di ba? At nagpupulong tayo, kung ano yung umpisa o ano ang dapat nating aralin. Tawag po pala diyan, organic small group. At bagkus kanilang higit na pinapahalagahan ang natural na proseso ng pagtatag ng isang komunidad, hindi po ba? Kasama po tayo dun. At ang Wesley Class Group na sinasabi ay, creating community. Kaya masasabi po natin ano, na na hindi po tayo nawawala sa pag-aaral natin. Meron tayong panuntunan, yung community and, knowing and being known. Sige po, tingnan natin ano po ba yung sinasabi sa Bible? Maaari po bang, pakibasa kung ano po yung nakasaad diyan? 19:20 hanggang 22 po, 'yan. Kung sino po yung gustong magbasa. Meron po ba? Maaari po bang magbasa? Ako na lang, Ako sis. na lang. Sige. 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 Sige, ikaw na, sis. Okay. Hebrews 10:19-25. Chapter 9, verse 19, mga kapatid, yamang tayo ay mayroong katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. 20, siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamamagitan ng tabing ng kanyang katawan. 21, at mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. 22, tayo ay lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil winisikan na Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating masamang budhi at gayon din hinugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. Thank you, Lord. Amen. Thank you for your word. At ano po yung maraming salamat, Sis Len. Ah, ah, 23 hanggang 25 naman po, ano sinasabi? Sige na, ikaw, Sis Ken. Sis Ken tuloy. Sige. Sis Ken. 23. Manangan tayong matibay sa pag-asang ipinahahayag natin na walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay matapat. Amen. Saalang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Amen. 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 Di po ba? Iyan po yung ginagawa natin ngayon. Ang creating community na masasabi na natin. At hindi po natin to gawa-gawa. Sinasabi po yan sa Bible. At ang pangalawa ay sinasabi po sa creating community, meron daw pong 5
let us. Ano po yung 5 let us? Pwede po bang pakibasa kung ano po yung 5 let us? Sige po. Sahin ko po. Opo. Okay, 5. Yan, L. Let us draw near to God. Mhm. Let us hold answeringly. Okay, to the hope we profess. Let us consider how we may spur one another on. Let us not give up meeting together. Let us encourage one another. Amen. Yan po, no, yung ating ginagawa, hindi tayo nalalayo. Kaya paalala po sa atin ng Hebrew. At ang studying the word, yan ako hirap na hirap. Studying the word of God is a knowledge of scripture, application, and daily exercise. Kung ano yung natutunan natin, ay i-apply po natin sa ating buhay at iyon naman po yung ginagawa natin, ano? At para araw-araw na i-exercise po natin ang scripture o salita ng Diyos. At ang pangatlo, serving together. Nasa atin din po yon, yung grateful care group, di po ba? Serving together. Serving others in the group by caring, encouragement, praying, at accountability. At ang serving in mission together. Minimum once quarter. Tayo nga buwan-buwan, di ba? Dahil nagbibigay tayo ng mission ng ano man yung tinatangkilik natin, yung mission natin dahil gusto hindi man natin sila ma-reach, pero yung perang ipagkakaloob mo, mare-reach sila para magpahayag ng salita ng Diyos. Yun po yung serving together. At ang last po, dito sa Wesley Class Group na katulad ng ginagawa natin ay connecting with God. Connecting with God, katulad po ng pagpupuri sa ating Panginoon. Di po ba? Yan yung ginagawa natin. Patuloy tayo nagsisimba ng Sunday at kahit sa ating bago mag-devotion, patuloy tayo nagpupuri. Kahit sa pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, nakakapagpuri tayo. Di po ba? At ginagawa na rin po natin to, katulad kanina, nanalangin tayo, nag-intercession tayo, ginagawa po natin. Kaya hindi po tayo nalalayo. Kaya kung sasabihin natin, ano ba yung grateful care group na yan, di ba? Meron po tayong sasabihin. Ayan po tayo, nakakonect po talaga tayo sa Panginoon. Kaya yun po, no? Ito yun, paano itatatag ang Wesley class? Actually, nagawa na natin, no? Yung care group. Kasi nung panahon po ewan ko po kung naabutan ni Ate Ellen, ano, sa Ubando po kasi, UMC, meron silang Wesley class. Yan po yung tinatag ni John Wesley ng 18th century. Kokonti na lang po siguro Methodist na nagpapatuloy dyan. Pero nagpapatuloy pa rin nang iniba na yung pangalan. Katulad po nito, no? Papaano ba itatatag? Pinapanalangin. Katulad po ito ng care group. 4 po kami nag-start dito. Bago namin umpisahan natin ito, ay pinalalangin muna. Kung kalooban mo ba, Panginoon. Subalit, that of what, kapag po talaga hindi po inaasahan, ano, yung tatlo po dito ay naging abala, kaya hindi po tayo, pero hindi hinayaan ng Panginoon yon. Dahil nagpadala siya ng maraming leader para pangunahan po tayo. Yan po yung Wesley class sa kasalukuyan ngayon ng Methodista Care Group at ang UMC DOC. Hindi ko nga alam kung ano yung, basta alam ko discipleship yun eh. Pero hindi ko sinuturo sa atin to para maging Methodista kayo. Hindi po. Ang gusto lang po natin ay kung ano yung ginagawa natin as a grateful care group, na para makita natin yung ano ba yung layunin natin. Tapos, opo, pangalawa, pumili ng ipanalangin, potential na tagapanguna. Ang Panginoon ay mabilis sumagot. Sabi ko, Lord, sino yung bibigay mo sa akin? Unang-una ko nga po nakausap doon si Sis Che. Sumunod, marami pa si Laila. Ngayon, kung saan-saan ako pumunta para lang matipon tayo para mag-lead ng isang
ganitong grupo na magkaroon tayo ng OJT. Ito yung OJT natin on the job training. Para pagka lumabas tayo, alam natin ang gagawin natin. Katulad ng sinasabi sa pangalawa, pumili ng panalangin, ipanalangin ang potential na tagapumuna. At meron po itong acronym na staff. Ano po yung bilang leader sa atin? Kailangan submissive po tayo. Sumusunod tayo kung ano yung at nakita ko naman yon sa grupo natin. Submissive tayo. Teachable, hindi naman po kailangan graduate tayo ng theology. Ang kailangan po natin ay yung teachable na handa tayong magturo, manguna, kahit na isang verse o 3 verse lang, pagbulay-bulayan ng isang small group ay mapapaunlad na natin yon at sa tulong ng banal na espiritu. At available palagi. At nakita ko rin po ito sa lahat ng leader na nangunguna dito. Every time na sabihin ng Panginoon, siya, tawagin siya, siya mangubag-lead. At palaging available. Yun po yung gusto ng Panginoon. Pag daw po tayo susunod sa Kanya, available tayo. At faithful. Kung paano faithful ang Panginoon, faithful dapat tayo sa ating mga ginagawa. Hindi natin sinisiraan ang ating grupo, kundi patuloy natin to na nagtutulungan, di ba? At ganoon din na namumunga tayo. Namumunga tayo hindi lang sa ating mga sinasabi o ginagawa, kundi ipinamumuhay talaga natin. Nakikita tayo as a being example, good example nga bilang isang leader, no? At ibahagi ang pangitain, yung vision dito, no? Magkaroon tayo ng vision sa covenant group natin. Kung ano man yung vision natin dito sa ating grupo, pinapakita sa atin ng Diyos ay ano tayo, ilahad natin yan. Wala tayong big church or building, pero yung puso natin, yung building natin, yung church natin, para makita tayo o makita si Jesus Christ sa buhay natin. At ito po, meron daw po na 8 habit ang Westie class leader or care group as a leader. Sige po, dito po, English po to. Pakibasa nga po. Kung sino po, ito po yung una sa 8 habits ng Wesley class. Ano po yung sinasabi? Sali na ako, sali? Nakasali ba ako? Naka-join? Opo, andiyan po. Babasahin ko na. Sige po. Identify the person that God is putting in your heart that needs salvation, healing, and God's abundant blessings. Amen. Ano po ba yung pagkakaunawa nyo dyan? Sa sinasabi po ng ating, ng ating Panginoon? It means that we must identify yung tao na that God is putting in your heart. Yung sinasabi ng Diyos sa puso mo na nangangailangan ng kaligtasan, kagalingan, at pagpapala. Diba? Na iano naman yun i-convict ka ng Holy Spirit, ililid ka ng Holy Spirit. The Holy Spirit will lead you and teach you how that person needs salvation, healing, and blessing. Amen. At ito po yung isa sa mga founder po ng Grateful Foundation, si Ate Nora. Siya po yung kauna-unahang naging leader ng ating Grateful Care Group. Dahil nga po, palagi siyang nasa Pilipinas, kaya naiiwan po palagi ang inyong lingkod. Thank you, Lord. Nakahabol ako ngayon dahil meron lang akong ginawang pinatulong sa akin nung tinitirhan ko. Okay, marami po salamat. Ayun, identify daw po yung person that God putting in your heart para magkaroon din po sila ng kaligtasan at ng kagalingan. Kasi pagka may kaligtasan, madaling gumaling magkakaroon ng abundant blessing. Hindi man tayo galing na galing, pero yung ating kaluluwa ay nandoon yung kagalingan. At ang pangalawa, sige po, pakibasa nga po and intercede. Ako na sis.
Ah, sige. Intercede, list down the names of persons that you wish to pray for salvation, healing, and God's blessing. Look for at least 2 prayer partners that would also pray for them every day. Meet with your prayer partners at least once a week to conduct the P3, which is the acronym of Prayer 3 Pattern. Note, prayer partners should be part of your care group. Oh, Amen. Yes. amen. Kailangan po pala pag meron tayong prayer partner, dito rin mismo na member siya para marahil ay gusto nung gumawa nito ay nalalaman kung sinasagot ba ng Panginoon yung kaagad. Kasi meron tayo dito pinapanalangin maski yung nag-request di niya kilala. Kailangan po pala kakilala natin yung ire-request natin at kasama tayo na nagre-request dito. Yun daw po yung intercede. Mas maganda daw po ay prayer 3, prayer of 3. Yun pag maghahayo tayo, no? Kailangan magandang meron tayong prayer partner para malakas ang loob natin at gagabayan talaga tayo ng banal na espiritu. Ayan, invest. Ito, marami sa atin to na pagkakataon. Sige po, sino po ang ang available na basahin po ito? Ako na, Mars. Sige. In- Invest. Invest. Start visiting, texting, or calling the persons that you are praying to show your love and concern. Make every effort to establish a pleasant relationship. When rapport was established, start sharing of your personal testimonies about your life and how God has blessed you and your family. Amen. Yan daw po, no? Mag-invest daw po tayo. Kaya kung kayo ay nagte-text, kinukumusta mo yung kaibigan mo, makulit tayo, okay lang po yun. Kasi para po yun sa Panginoon. Kailangan daw po tayo mag-invest. Later on po, ay magkakaroon tayo ng relationship sa Kanya. At tunay na gagamitin din siya or tayo sa mga yung buhay mo sa na makakabless sa pamilya, no? Yun po, mag-invest po tayo. And invite. Ito po tayo. Sige nga po, pakibasa nga po. Kaya ko na. Opo. Okay, invite the person for a dinner in your home or in any place that is agreeable to the person. Be humble and sincere to communicate your intention or inviting them to attend the weekly meeting of your group. Amen. Kaya doon po sa nagpapakain dyan, yan yung pagkakataon nyo na invitein sila sa mga ganitong gawain. Kasi hindi sila makakatanggi, I'm sure. Lalo na kung tayo yung nag-host, no? Yan yung fear ko dati na mag-invite. Kasi ako palagi pinapakain. Lord, paano naman ako mag-share nito? Paano siya matutuwang maniniwala sa akin? Ako palagi pinapakain. Nahihiya naman ako. Pero dapat daw po pala, nandoon yung natin na mag-invite. Yan yung purpose para yung pagkakataon natin na ibahagi natin ang ating Panginoon, humble and sincere communicate your intention of inviting them to attend weekly meeting. So, meron tayong purpose, no, pagka nag-i-invite. Ayun, hindi ko alam kung pang ilan na to. Impart. Sige po, basahin po natin. Ako po. Mhm. Okay, impart the love, launching of one verse evangelism, or any method evangelism to the person when the right opportunity comes. Always seek God's guidance and wisdom. Amen. Amen. Launching one verse evangelism. Alam niyo po ba, isang verse lang po, pwede ba na po tayo makapag-evangelize? John 3:16, Romans 6:23,
ipahayag lang po natin yon, nandoon na yung nakakapagpahayag na po tayo ng evangelize na po tayo sa tao, lalo na po dun po sa ibang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero bago natin gawin yon, manalangin po muna tayo at gabayan tayo ng banal na Espiritu yung pagkakataon na yon na ibahagi natin. Kung tanggihan man tayo, hindi tayo ang tinatanggihan tayo noon, kundi ang Panginoon. Kaya wag po tayong malulungkot. Kaya mas mainam po talaga gawin natin yung pagkakataon, yung opportunity, evangelize po sa person na yung right opportunity to comes. Always seek God guidance and wisdom. Wag pong mawawala yun. Kasi minsan, sugod na lang tayo ng sugod, Pero tingnan naman na natin, Lord, ito po ba yung pinadadala niyo sa akin? Gabayan niyo po ako, sige po, sharean ko po siya. Yun po, no? At ang last po, number 8, involve your disciple to process of equipping and coaching. Although hindi pa tayo nag-i-equip, pero siguro dadating din po tayo diyan, yung ma-involve tayo. Kung meron po sa church nyo equipping, attend po kayo doon kasi malaking ano po yon, opportunity na mag-guide tayo ng equipping na yon kung paano magpahayag katulad ng inyong lingkod, yung care group. Kung di ako na-equip siguro sa church namin, malamang di ako makakapag-umpisa nito o maiimbatahan, makakapag-coordinate nito, no? Kahit hindi ako leader, hindi ako nangunguna noong time na yon, naghanap lang ako kung sino maglilid katulad ni Sister Nora. Pero nakagawa tayo ng community. Kaya involved tayo, siguro yan yung panalangin natin na ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng equipping and coaching, darating din yan, panalangin natin para tayo yung bold tayo na magpahayag ng salita ng Diyos. At ito rin yung katulad ng mga pinag-aralan natin kanina, sana matandaan natin na katulad nung madami na tayo di po ba? Marami tayong in-invite, pero doon sa mga in-invite natin, hindi pa po nakaka-attend yung iba. Huwag po tayo sumuko doon. Baka gusto nila one-on-one muna or 3, just 3 group, just 3 muna kayo at saka nyo ipasa dito. Pero kung kailangan nyo po, marami po dito, hindi po ako marunong mag-lead. Yung mga leader dito, tingnan nyo lang po yung available time namin. Pwede nyo po kaming invite para ma-win yung taong gustong-gusto natin na ma-win soul at maalagaan siya. Yun po yung pinag-aaralan natin, para magpatuloy po tayo na hindi lamang po tayo ligtas na. Dito po tinuturuan tayo ng small group para maging matatag po yung ating faith. Yun po, kaya tatandaan po natin, ito po yung covenant. Itong mga pinag-aralan po natin na covenant group, hindi lang natin narinig. Kailangan natin ipamuhay. Covenant, prayer, devotion, Bible study reading, and fasting, share faith, stewardship, and worship. At ang panghuli nga po ay ang care group. Care, pangangalaga sa atin sa isa't isa. Kaya po ngayon ay ayan po yung katanungan. Bigay ko po ulit kay Sister Menelyn para sa ating sharing. Salamat, Ate Sally. Praise God for wisdom. Napakagandang topic at excuse me. Reminder sa atin kung paano ba natin pangangalagaan ang ating community, So, ito ang question, babasahin ko, paano ka kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng care group? Ano ang mga naging pakinabang para sa iyo ng pagdalo sa care group?
Sa iyong mga natutunan sa care group, masasabi mo ba ikaw ngayon ay higit na naging matatag na harapin ang mga hamon sa buhay? Handa ka bang magpagamit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-anyaya sa iba sa care group? So ako na muna sasagot. Parang ipag-ano ko nilang put together all the question. Kasi para sa akin, nag-start ako, naging save noong 2020, tas awa ng Diyos naman at the end of 2020 na hanap ko yung grupo na nag-message si Sis Nerissa sa akin. So Sis Nerissa has a lot to do with how I grow as spiritually kasi pag hindi ako nag-lead, as you lead, as you teach, you grow and learn at the same time. Sabi nga nila, if you don't teach what you learn, you won't learn it. You're not really learning. So as you learn and you teach at the same time, nag-grow ka. So para sa akin, nag-grow talaga ako sa group natin. Napakalaking bagay sa akin, the way I speak, the way I share the message, the scriptures, and then I started reading a lot of Christian books, Bible study with commentaries and everything. Talagang natuto ako sa grupo natin. Malaking blessing ang grupo natin. So thank you, Ate Sally, for always being there. Nag-start tayo ng, dalawang group. Ngayon, isang grupo tayo kasi I think it's such a blessing. The Lord takes care of us sa mga time natin kasi ayaw niya namang ma-burn out tayo. And now, iisa tayo, nasa pagsama-sama ang prayers natin at ito. At saka nai-equip din tayo sa magiging disciples sa ginagawa natin. Kahit na hindi tayo mag-attend doon syempre may mga sa local churches natin, may mga ganun naman talaga para ang mission nga ng church namin sa Washington State is to disciple and to send the disciple to missions in wherever we are. So, ganun din tayo. Yung mga natutunan natin dito, it's actually equipping us already na makahikaya tayo. Hindi ito na relihiyon, Hindi tayo yung Iglesia ni Cristo or Mormons or Jehovah, sorry for saying it, na mag-invite para sa sa relihiyon nila para kasi may mga ranggo-ranggo kasi yan sila na paramihan ng invite, malaki daw ang iyong blessing sa langit kung marami ka daw na invite. Hindi po ganon. Sa atin, we care about the salvation and the soul of our friends and families. Alam natin, tayo nung nagbabasa ng Bible, tayo nung nag-i-study, alam natin kung gaano kaseryoso at gaano ka-evil yung mundong ito na pag hindi natin kilala ang Diyos, bulag tayo. So we're just living, parang buhay nga tayo, pero patay tayo spiritually. So we care about our loved ones na yung life na binigay ni Lord sa atin, yung blessings, yung peace, yung joy, yung kahit na wala kang, you don't have a lot, you don't have, you're not millionaire or you're not rich, but you're rich because you have Jesus. Yung ganong klaseng joy, yung ganong klaseng peace, na kahit maraming problema, alam mo na the Lord is with you, that the Lord will get you through that. Yung ganong klaseng life at salvation especially, kasi ayaw natin yung kamag-anak natin, loved ones natin mapunta sa hell, 'di ba? Alam natin totoo 'yan, nasa scriptures 'yan. So that's the reason why we invite. Yan ang reason ko bakit naghihikaya tayo kasi we care. So yun ang akin. So sino naman po magtatag ba ako? Sino ba aking itatag? Tingnan ko. Ayun, si Nay Ellen. Okay, sige. Ako, Nay Ellen muna, tapos si Sis Lenny. Go ahead, Nay. Sige. Yung mga tanong na paano ka kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng care group. Ito ay isang lang sa akin na natagpuan ko kayo. Dahil ang in-invite talaga ni Ate Sally ay si Pastora. Pero dahil busy na talaga si Pastora at hindi na niya ito maaaring idagdag pa sa kanyang schedule, ay sinabihan si Ate Sally na ako ang tawagan. At ako naman ay nagpaunlak. At hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi na nagpaunlak ako na makiisa sa inyong gawain at talagang napakalaki ang aking naging pakinabang sa pagdalo sa care group na ito. Akala ko noon sapat na yung aking lakas ng pananampalataya. Pero noong ako ay dumalo na sa ating mga pag-aaralan,
ay naramdaman ko na napakalaki pala ng mga dapat ko pang matutunan upang lalo kong makilala ang Panginoon. At talagang ang mga natutunan ko sa great care group na ito ay masasabi kong na lalong nagpapatatag na harapin ko ang mga hamon sa buhay. At talagang sa tulong ng care group na ito ay merong mga bagay sa sarili ko na hindi ko ma-give up sa Panginoon, na ngayon ay na-give up ko na nang dahil sa ating mga pag-aaralan, ako ay nahahamon. Hindi nyo lang alam sa tanda kong ito, kayong mga kabataan ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kayo talagang nai-inspire ako sa inyo. Kaya sabi ko nga, salamat sa Panginoon, salamat Panginoon, na kahit aksidente, ay talagang dinala mo ako kung saan ako higit na makakakilala sa iyo. Sa totoo nga lang ay talagang itong panahon na kami lumipat na rito, mas naging busy ako. Parang gusto ko nang sabihin minsan na titiwalag na ako, yung hindi na muna ako mag-aano, pero hindi ko magawa. Kasi nanghihinayang ako sa nagiging pakinabang ng kaluluwa ko, ng aking spirit sa grupong ito. Talagang kahit na ikaw ay isang mananampalataya, dahil sa pakikipag-aralan mo ay lalo mong kauuhawan na makilala mo ang Panginoon ng higit pa, lalo mong kauuhawan ang kanyang mga salita. At talagang sinasabi ko na ang care group na ito ay pinagpapala ng Panginoon. Bagamat nalulungkot din ako dahil yung mga dating kasama namin doon sa una ay hindi na namin nakakasama ngayon. Noon kasi hindi pa kayo ang mga kasamahan namin noon. Marami na rin nawala. Yung mga nakasama namin sa nung pag-uumpisa ko, kasi hindi ko alam kung gaano katagal na sila nag-uumpisa noon, pero nung nag-uumpisa kami, ang halos kasama ay mga bagong mananampalataya. Kasalukuyan pa lang na kumikilala sa Panginoon. Kaya nalulungkot ako na hindi natin sila nakakasama, sapagkat kung sila ay nakakasama sa panahong ito, ay masigit nilang makikilala ang Panginoon, na siguro malakas na rin sila ngayon, malalim na ang kanilang ugat ngayon, pero gayunpaman ay patuloy ko silang pinapanalangin na sana kundi man sa samahang ito ng mga mananampalataya ay matagpuan sila ng ibang mananampalataya na talagang nagmamalasakit sa kapwa, na magpalago ng kanilang pagkakilala sa Panginoon. At Kasama natin si kasama pa rin natin si Sis Angie sa batch 2. yes, hindi na nga lang ang nakikita natin visible ng kanyang picture. Talagang ipinapanalangin ko na sana ay nagpapatuloy sila na kinikilala ang ating Panginoon, at dalangin ko na sa panahong ito na sana ay malalim na ang ugat ng kanilang pananampalataya. Handa akong paggamit sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa iba sa care group na ito, sapagkat talagang napakahalaga. Nalulungkot nga rin ako, si Maring Remy, si Marisa, ay hindi na rin natin nakakasama. Pero si Maring Remy naman ay nag-a-attend siya sa Bible Study Prayer Meeting ng TUMC. Patuloy pa rin siyang dumatalo doon. Kaya salamat sa inyo at salamat sa Panginoon na niloob niya na ang care group na ito ay lumago at patuloy na lumalago sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ibinibigay, inililingap sa inyong lahat, sa ating lahat na nagnanais na patuloy na mahayag
ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang sa ating magkakasama, kundi sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan at sa mga ibang tao na maski hindi natin kakilala. Yun lamang. Salamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Nay Ellen. Sis Lenny, go ahead, sis. Hi, sa akin, hindi ko na babasahin. Para sa akin, ako'y nagpapasalamat talaga to the highest level sa Panginoon. Kasi ako yung tipo ng tao, like I said before many times, nag-attend ako before kay Sister Manilyn and Sister Nerissa before, meron kasama ko sa group nila. So if I not mistaken, akong nag-invite kay Sister Sherry sa una, tapos ako yung tumiwalag. Kasi wala ako sa patient kasi I think hindi pa ako talaga nag-grow sa Panginoon nung time na yun. Pero madalit salita, si Sister Cheryl, thank God talagang ginamit siya ng Lord sa buhay ko. Maraming mga nangyari, pero kahit hindi ko akalain na kami ay magiging close, na magkaibigan at magka-sister dito, alam nyo, ginamit siya na makabalik ako ulit, pero dito na ulit kay Sister Sally, and kaya ako yung nakasama sa inyong grupo. So ako, hindi ako naniniwala. I thought also, yung mga lahat sinabi ni Sister, si Nanay Ellen at sa Sister Manilyn, para sa akin, parang akala ko, alam ko na, parang feeling ko, I'm contented na ako na natanggap ko si Jesus sa buhay ko, na Kristiyano ako, born again Christian ako, I have faith with the Lord. Pero is very important talaga na magkaroon ka talaga ng ganito na grupo, ang Bible study. And then hindi nagsawa si Cheryl sa akin at invite niya ako dito sa grupo. Lumago ako sa Panginoon, even hindi pa rin tayo perpekto, meron pa rin tayong tayo pa rin ay magkakasala at nagkukulang, pero by the grace of God, sabi nga, God's grace every morning, and His mercy also. And alam nyo, sa akin, dati rin nahihiya ako just to share the word of God to everyone. I'm not shy anymore. And I'm praying na lahat ng nasasabihan ko, mismo yung mga kaibigan ko dito, yung mga kagrupo ko dito, and may testimony pa ako. I think that was a few months ago. Meron ako yung kaibigan ko na dinideny niya si Lord kasi she's Catholic. And dekada na kaming magkaibigan. Kaibigan ko siya sa Germany. And then, they have so much hatred of each other sa lahat ng aming mga kaibigan. Ang hirap pumagitna kasi minsan pati ako, inaano nila ako, may nasasabi. But sabi ko talaga, yung humility natin sa Panginoon, God really changes my heart. Kasi sabi ko, imbes na mag-revenge ka, kasi ang ugali ko before, Kristiyano na ako, pero minsan meron tayo pa rin yung tayo pa rin makasalanan pa rin tayo. Hindi natin maiwasan makakapagsalita at makakapag-create tayo ng hindi kaaya-aya, no? So ngayon, isa ito sa grupo natin na nagpatibay at nag-open up ng mind ko how to be more matured sa spiritual ko sa Panginoon. Hindi ako palabasan ng Biblia, but I have time with the Lord. And very, very specifically ako sa lahat ng mga sinasabi ko kasi that is ang Panginoon, walang hindi kaya niyang baguhin sa'yo kung gusto mo magpabago. So, unti-unti man, darating at darating, talagang mapapa-oo ka kahit yung sa sarili mo na, hindi ko yun, hindi, parang hirap gawin. But praise God, alam niyo po, hindi ako nagsawa, ipanalangin yung mga kaibigan ko na to. Ito yung like ini-intercede ko na maliwanagan sila sa katotohanan, na share ko ang Panginoon sa buhay, na-share ko si Jesus sa buhay ko sa kanila, pinagtatawanan nila ako, in the way mag-talk daw ako, too much daw ako, masyadong maka-Diyos. Hindi ako maka-Diyos. Sabi ko, ang akin is, I know my God. At talagang ako'y maraming nabago sa akin, ate. And then, na-share ko to kay Sister Sherry the other day. And guess what? Gumawa sila ng group. And then,
kahit ayaw nila yung isa't isa, I put it all together. Wala na silang choice. And then, all of the sudden, ang balak nila to open up all the bad stuff. And I intercede and I prayed, Lord, baguhin mo yung isipan nila na hindi ganun ang mangyari. And then, it happens that they're all open their minds and forgive each other. You know how God good it is in our lives. And kasi alam nyo, ako, pamilya ko, wala akong sawang manalangin. Panginoon, na gusto ko lahat na makakilala sa Panginoon. Yun ang pinagpe-pray ko sa Panginoon, na magkaroon ako ng lakas ng loob to share Jesus to each and everyone na makakilala ko. Kahit tanggihan nila ako, kasi alam ko hindi naman ako ang tinanggihan ko ng Panginoon. And I praise God na yung mga kaibigan ko, wala na, nagpatawaran na sa isa't isa. And I pray na maging susi ako na makilala nilang Panginoon din sa buhay nila, no? And itong grupo na to, blessing sa akin so much, kasi si Sister Sally, kung bumitaw din ako sa pagsubok ko noon na little something between me, Sister Sherry, kaya minsan yung mga nangyari hindi natin ine-expect, we got hurt, but yung inuuna natin Panginoon, marunong tayong magpatawad at marunong tayong mag-move forward. And that's the key na nananag sa atin ng Panginoon. At maging genuine tayo sa lahat ng ginagawa natin. Walang mahirap sa Panginoon na hindi niya kayang gawin. Marami akong gusto na yung gusto mo na hindi mo kaagad makukuha talaga, but God will give that on the right time. And I praise God dahil lahat ng nakakasalamuha ko, hindi ako nahiyang i-share ang Panginoon sa buhay ko sa kanila. Even yesterday, nang ako'y naimbitahan doon sa Scottsdale, hindi ko kilala itong tao na to, but aatras na sana ako kasi wala na akong oras. Pero ang Panginoon talaga nagbibigay siya yung magbibigay ng way na hindi para sa iyo kundi para sa kanya yun. It's not for you. But I never try to testimony my life sa buhay ng tao na ito. Tinanong niya ako, si Brother Eric, yung may-ari ng Salad Master, kung saan daw ako umatan. Masyado daw akong mapa-spiritual. Sabi ko, no po kuya. Alam niyo po, sabi ko, ang dami-dami ko pong gustong sabihin sa inyo, pero meron po akong number, just message me. Marami pong pagbabago talaga na nagagawa ng Panginoon sa atin kung tayo ay magtiwala lang sa Kanya at kilalanin siya. And sabi ko, it's ganun din sa mga pagkaibigan ko na imbes na negative ang lalabas, positive. And I felt good with I praise God na yung tinik, nawala lahat. Lahat binago, pati salita na balakin nila, talagang hindi mananaig ang masama. And importante na magkaroon tayo talaga ng time. Ako yung humingi ng pasensya sa yung mag-time ng ganito, malaking bagay na meron tayong discipleship and meron tayong Bible study, kasi magre-refresh yan sa ating kumbaga ito yung pataba sa katawan natin. Ito ang vitamins natin, is the Word of God, to listen to His Word. Tayo nagkukulang everyday, pero ang Panginoon never nagkulang, Panginoon, sa buhay natin. Kaya ako humingi ng tawad sa Panginoon pag ako'y nagkakaroon ng time na hindi ako nakakadalo dito. But I praise God that I am here, and blessing si Sister Sally sa akin, hindi siya naghinto sa akin, and Sister Cheryl na magpaalala. And how much I love each and every one of you guys. Kapag nung hindi ako nakadalo nung last week, I felt bad na parang hindi kompleto yung araw ko. Sa totoo lang, hindi ako makasama sa inyo. And hanggat maaari, tayo ay magkaroon ng time sa Panginoon like this kind of gathering, kasi it's very important in our spiritual life. And I praise God to Sister Nerissa and everyone, Sister Manilyn,
all of you guys is part of my life na, and you guys a blessing to me. And please keep praying for me and my family that all of us, ma-save ang aking pamilya and makakilala sa Panginoon, and ang mga kaibigan ko din as well all over the world. Thank you lang. Yun lang mga sis. Madami. We're blessed to have you, Sis Lenny, Sis Ellen. Glory to God. I'm blessed so much sa inyo. Thank you, Lord. Okay, sino po? Sino bang ready? Pwede Ako. mag-volunteer. Nay Nora, go ahead, Nay. Sige, at nahuli na nga ako, magbubunti na, ano na ako ngayon. Thank you, Lord. Ano ba yung una? Paano ka, pakilaki nga, paano ka kinadagpo ng Diyos sa pamamagitan ng care group? Sa aking karanasan, dahil siyempre, siguro ako pinakamatanda sa inyo, yung bago mag-care group, noon kasi ngayon ano tawag dito, yung mga care group laganap na. Sa katunayan nga ngayon, marami akong care group na hawak din na nakiki-join ako, na kung minsan, mostly ay ako din ang nagli-lead. At bilang matured Christian, sa natutuhan natin na kinakailangan sa group ay merong kumbaga, you must have a knowledge of scripture. Sabi nga, kahit isang verse naman, pwede rin. Pero sa akin, before na nag-care group, dahil noong panahon na yon, that time na nakilala ko ang Panginoon, 31 years old ako, ngayon 73 na, ay nagsimula yan doon sa yung nakilala ko ang Panginoon, tinanggap ko siya, nabautismuhan ako, and then nag-aano na, yung meron ng mga Bible study sa bawat churches, sa local church natin. Kaya noon, through Bible study, after midweek service, may Bible study, ay doon ako nag-grow at nagkaroon ng mga understanding about the Word of God. And then, ayun na nga, sa pag-aaral pagba-Bible study, doon ko nalaman na we should be first disciple, maging disipulo tayo, and then make a disciple. Yun yung be a disciple nang nakilala mo ang Panginoon, na born again ka, and then ikaw na ngayon yung yung gagawin mo na, gagampanan mo na yung sinabi sa Matthew 28:19 and Mark 16:15-16 na go ye and preach the gospel to all creature. At iyon ang Great Commission ng ating Panginoon Diyos, na bilang disipulo ka na, mag-disciple ka na iano mo na yung Great Commission in all creature. Sa bawat tao na makilala mo at makikilala pa, ay meron ka ng yung burden na i-share ang Word of God, ang salvation, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At ayun na nga, at sa ating pagiging matured Christian, yung napakahalaga na yung morning devotion na meron na tayong lagi connected na tayo sa ating Diyos through prayer. Kaya tayo ngayon kaya ako na bilang matured na, sa umaga yung morning devotion ko na ipinapanalangin ko na lahat, lalo na sa panahon ngayon na marami akong care group na nahawak din. At unang-una nga, yung iba, yung nasa Pilipinas ako, hindi ko ganong nagagampanan. Dito na ngayon, kumisan ngayon, dito naman hindi pa, pero pinuput ko in prayer sa morning devotion ko, yung lahat ng mga care group ko, na i-bless ni Lord, una in a physical aspect, then
dahil sa physical, dahil kung minsan mayroong mga ah, mga sickness sila, they need healing. And then sa financial, yung sinasabi ko na God, you are a great provider. And then sa emotional, that sinasabi ko na Lord, ikaw ang great comforter through your the Holy Spirit will comfort them. And then most especially sa spiritual, kasi ito yung eternal, napakahalaga na yung kaligtasan natin ay ating makamtan sa pamamagitan nga ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ginagawa ko sa morning devotion ko, na lahat ng care group ko ay inilift up ko in prayer, although kung minsan hindi ako nakaka-attend, nakaka-join. At eto na nga, ano pa yung pangalawa pa? Ano ang mga naging pakinabang para sa iyo ng pagdalo sa care group? Napakalaki ng pakinabang na nakakadalo tayo sa care group, dahil sabi nga we are encouraging one another, praying one another, sapagkat ito ang talaga na sinasabi din sa Hebrew 10:25 na yung pagtitipon natin, although sa ngayon yung virtual ay hindi nagkikita-kita, pero nararamdaman natin na kumikilos ang banal na espiritu sa ating kalagitnaan, na nadarama ng bawat isa dito, lalo na ngayon nga nakasalukuyan tayo dito sa Grateful Care Group, ay nagpapalakasan, nag-aaral ng salita ng Diyos. And most especially, alam ko na ang bawat isa ay matured na para ang ating faith ay iput na into practice, na ipamuhay na natin ang salita ng Diyos na ating natututuhan ting tayo ay nag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Katulad ko nga sa ngayon, talagang sa ating puso, nahandyan na yung burden sa mga kaluluwa na yun nga for salvation, na madala natin sa Panginoon, na magkaroon sila ng kaligtasan, sapagkat tunay na yun nga yung kaligtasan ng kaluluwa ang napakahalaga, sapagkat alam natin na life here is temporal. Huwag nating ipagpalit yung temporal sa permanent, dahil permanent yung eternal life sa piling ng ating Panginoon. Although, sabi nga kanina, minsan, sometimes, yung old nature, di ba, pag na-born again ka na, matured ka na nga siyempre sa salita ng Diyos, o minsan, yung patotoo yung kanina, ngayon ko lang siya nakasami, sorry, dahil nga ngayon lang din ko nakita yung ano niya, na talagang lumalabas yon. Pero we didn't mean to do it, na yung kumbaga, nagre-repent ka agad tayo, dahil sabi nga, pagka tayo ay born again na, new creation na tayo, yung bagong pagkatao na natin ngayon, yung dating luma ay wala na, lumipas na. Pero kung minsan lumalabas yun yun yung old nature natin, na naha-heart, kung minsan nakakapagsalita ng you didn't mean to say it, but once nandiyan ang conviction ng Holy Spirit, na nire-remind na para tayo ay mag-repent agad. Yun yung unwillful sin, na nagre-repent ka agad tayo, dahil sabi sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, di ba? God is faithful and just to forgive us and clean us from all unrighteousness. That's why sometimes we didn't mean to do it, we didn't mean to say it. That is unwillful sin, na nire-repent ka agad natin. Yun yung dati sa yun nga, kung minsan yung old nature dumadarating pa din sa atin, pero paminsan-minsan lang yon, at nagre-repent ka agad tayo. Kaya nga kahit ako nung bago pa lang ako nagke-care group noon, kahit one-on-one, willing ako na yung inanak ko sa kasal, siguro kilala ni Sally din yon, si Raymond. Hanggang sa ngayon isinasama ko din sa prayer. One-on-one ko yung batang yon, hanggang sa kinasal siya, kinuha niya din akong ninang. And then talagang malaki ang nagiging benefits,
ng care group sa buhay ng isang mananampalataya. At tunay na nagkakaroon tayo na yung the more na yung connection natin sa Diyos ay higit na napapalapit at the more yung faith natin na i-increase ng gusto. And then sabi, handa ka bang magpagamit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-anyaya ng iba sa care group? Oh yes, willing na willing tayo. Alam ko tayong lahat na mature na sa Panginoon ay talagang willing na magpagamit sa Panginoon. Katulad ko dito, sabi ko nga, Lord, kung hindi ako magagamit dito sa Amerika, pauwiin mo na ako sa Pilipinas. Kasi doon mas gamit na gamit din ako dahil una, yung care group namin, lalo ngayon, meron na yung face-to-face, noon virtual. Yung care group namin nila Sister Cheryl, doon pinipilit ko na magpagamit din doon dahil si Sister Cheryl in-invite din ako doon sa mga relatives niya doon hanggang sa lumago na din ako dahil si Sister Cheryl nga ang coordinator at biniles din yung care group na yun at hanggang sa ngayon alam ko dinudulog ko din sa prayer, although opposite nga sa time dahil hindi naman kaya din ng katawan ko yung magpuyat. Pinangangalagaan ko din nga dito dahil nga andito ako sa Amerika. Andoon na kahit hindi ako nakaka-join doon sa God's Family Bible Study under the si Sister Cheryl ang coordinator, ay isinasama ko naman din sa prayer yung namin, yung care group. At dito naman pinapanalangin ko din na sa sambahayan na dito ako nakatira ay sinasabi ko rin sa kasama ko dito sa kaibigan ko sa kapatiran na sana magkaroon ng Bible study kami kasi meron siyang mga kabarkada dito na Catholic na hindi pa din matured sa salita ng Diyos. Although yun nga siyempre hindi naman sila pa believer, inaayayahan ako doon sa parang karaoke bar ganon. Siyempre hindi naman ako makatanggi dahil pakikisama. Pero doon nga naano ko naman na pag may birthday, pinaglilid nila ako sa prayer. And then pag kumakanta naman, although yung kantang yun nga hindi naman din masama yon dahil mga ibang kantang hindi naman pero yung Christian ang kinakanta ko pagka pinaawit nila ako na to show them na naiba tayo. Kasi we are living in a fallen world. We must be of the world. Ipakita natin na iba pa rin tayo sa kanila. Kaya every time na meron din ditong mag-birthday, naglilid ako sa prayer. At sabi ko din nga sa kaibigan ko dito, nakakapatiran din na one day, i-invite namin lahat yung mga mga kaibigan niya, yung mga kabarkada niya na magkaroon kami ng Bible study na yun ang way na yung sabi nga faith cometh by hearing and hearing the word of God. Unless na makakilala sila, makapakinig sila ng salita ng Diyos, doon magkakaroon sila ng faith eh. Kaya yun ang prayer ko din na sinasabi sa morning devotion na kung saan ako naroon, kung saan bahay, gamitin yung buhay ko as a channel of blessing to them. Dahil yun naman tayo na tayo ang Bibliang buhay na tinitingnan ng ating kapwa. Na okay lang na siyempre na andoon na lalo na yung humility, yung with love, napakadaling sabihin yan. Pero when it comes into action, yun ang medyo mahirap na isagawa. Pero by grace and mercy of God, tulungan tayo na maipakita natin yung humility and yung love. Lalo na yung definition ng love sa 1 Corinthians 13 na love endureth all, love keeps no record of all, love is patient. Napakaganda ng definition of love na kung ito maipapamumuhay natin, maiput into action, ay tunay na we please God. Sapagkat siya ang unang nagbigay, siya ang unang nagpakita ng pag-ibig. Kaya yung 1 Corinthians 13, kung i-apply yon ng bawat mananampalataya, siguro, ayun na nga,
napakaganda na nag-glorify si Lord. Napi-please natin ang Panginoon sapagat siya ang unang umibig sa atin. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Nay Nora. Sino pa po, Bang Sis? Ako, sis. Sige, go ahead, Sis share. Nerissa. Sige, sis. Thank you, Sis Sally. And as we are talking about your topic right now about the how did we connect each other? Na yung mga group natin, we all have a group that God established. Then and to the end, at the end, God combining it to one. Okay, and that's the amazing part how God orchestrate in a way that, you know, like it's amazing just to think about it. And this is he want us to connect, to knit together as believers of Christ, is as Jesus as the head of over us. So one thing talaga, and that's one of my testimony why I was connected with this care group. And this is something that is my personal walk with the Lord, and how he showed me and the Holy Spirit revealed to me the carnalism in me. Okay, so you remember that time, Sis Sally, that, and I want to be honest and with all my heart, you know, I want to share this as a testimony, and I want to be honest. And you know, I was new in leadership, I was new in serving the Lord, and I was just filled with how my old self was still there. Okay, so that time when you and Sis Cheryl talking after our gatherings, Woman of Destiny, it wasn't Woman of Destiny during that time yet. It's just a Bible study. It was just a Bible study, and with Sis Micheline. It was that time that after that I saw that it's still active yung ano natin, yung video, but we already left, you know, left already. Then I signed it back, and I joined with you and Sis Cheryl, and that was during that time that you were inviting us. And I need to be honest, Sis Sally, I was that person, like, I'm like, my carnal in me, my carnal in me that was like not pleasing before God's eyes. And as we are, you know, that was the process. Okay. And that was, I said, why this is my mindset during that time. Why do I need to be part of other group when God already established this group, when God already called me to do this group? Okay, I want to be honest with you guys. That's why God discerned everything in us, and the Holy Spirit, the Lord convict me. And I want to read this to you. I was dealing with the spirit of sectarian, and I want to read it to you in 1 Corinthians. Before I want to read this in 1 Corinthians, I want to give you the definition of the sectarian spirit or sectarianism. If you hear about that, if you're familiar with this word, that is in 1 Corinthians chapter 3. Sectarianism is carnal. So I'm going to read it to you, what is the meaning of sectarian or sectarianism. And sectarianism, the definition is excessive attachment to a particular sect or party. I was so attached in that group. I was so attached. I was on fire of the Lord, and I was so attached and focused on that. And the Holy Spirit convict me in that area of my life, because I said, why would I still need to be part of other group, which God already called me to do this group? So that was my mindset. Okay. And the Lord reminded me of sectarianism is carnal. And he showed to me in here in chapter 3. And I, brethren, chapter 3, verse 1. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Babes, okay? Spiritual immaturity. In other words, spiritual immaturity. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. And even now you're still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and other, I am of Apollos, are you not carnal?
See, it was an excessive focus on that sect. It becomes idolatry. Okay, when we focus on the ministry, okay, and not when we focus on the ministry, and it becomes idolatry. And that was God revealing to me in my own personal walk with the Lord. Okay, that was God's conviction to me. And he said to here that the watering, working, warning. So who then is Paul? Verse 5. And who is Apollos? But ministers through whom you believe, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered. This is Paul talking, okay? This Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, you are God's building, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder. And I laid the foundation, and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. The ministry, each one take heed how he builds on it. Okay, how we serve God, because there's something that God will reveal to us, things that are not of God, that is perpetuating in our heart. He will reveal to us, because you remember the words say, that you will receive power when the Holy Spirit comes in you. Okay, so, and you will be my witness. So it is the work of the Holy Spirit that will reveal to you things that you are not aware of, and he will reveal to you through the word of God. And that's what I understand. What is the meaning of this sectarianism? Because this is what God revealed to me and directed me. So in other words, I was so focused on that. And there's just pride in there. Okay, there was just pride. And that was God it revealed to me in my heart what is going on in me. Okay, and that, so I learned in that area, I learned in that period of time, of a season, that we should have that pliable heart. When we have that pliable heart, you know, a plier, it's a word, plier. You know, plier is to, if it needs to be tight and it needs to be unhooked or loosened. So God is the plier, and we should have a pliable heart. Okay, so as God revealing that to me, and I experienced all those things in the previous, and it was part of that is my fault, and I asked for forgiveness because I was so immature. I was so immature. I was new. Yes, I was on fire and have faith in the Lord, but there was something that is missing in there, and that is that walking in humility, and there was something that missing to me. The first one is the love, and he directed me in 1 Corinthians chapter 13. That was revelation, like he showed to me so many times during that. Okay, when we serve God, we have to love. We have to look for the benefits of others, not only for ourselves. So as God showed that to me, the spirit of sectarianism, and he showed to me that one person will teach, and one person will plant, and one person will water. Okay, the one who plant is, like, for example, I give you, Sis Sally, you are the one who inviting people, right? You put them together in this assembly, and you're inviting them, you evangelize them, evangelism, the gift of evangelism, you bring them together, and somebody that God is gonna use also to teach them, and that is watering. We are a plant, we are a seed, and God will water it as we come to him. So we have to work together, okay, as the body of Christ. And that's how I understand, like, wow. So it's the Holy Spirit will reveal to us what is that through our experience when we have that pliable heart. And that's the Holy Spirit to me during that time, Sis Sally, I have to be honest. And I said, and the Lord said to me, go contact Sally and be part of their ministry. Did you remember, Sis Sally? I said, sis, the Lord has been tugging in my heart that I need to be part of your group. And that was the first time you said, hopefully, okay, sis, I'm hoping that you're gonna be one day. I said, right now, sis, I'm just busy, but next time I will join. And that was the time, sis, that was the Holy Spirit convicted me, and I asked God for forgiveness, and I asked God that I'm thankful and grateful, you know, that God works in an amazing way.
and he will lead us to the path of righteousness for his name's sake. When we submit, when we have that heart that God, I'm willing, teach me more because I am a sinner. My mouth is unclean. So as we come into agreement and submission to the Lord, he's going to put things place together. And that's what Romans 8, this is really a reminder to us as we are called, because the calling and the gifting of God is irrevocable, okay? You always have to remember that. The calling and the gifting of God is irrevocable. No one can take that away from you. You have to make that choice. I have to make that choice and allowing God to work in me. By allowing God to work on me, Wala po ako sa... Okay, go ahead, sis. Ako Ano po, thankful pinili lang ba? po ako sa grateful, careful care group. Kasi doon din ako, kahit hindi pa po ako pa-save noon, nakikinig na ako. So, kahit hindi pa po ako believer or saved, parang pag nakikinig mo pala palagi, yung truth, the word of God, not only sa church, 'di ba? Pero sa the people around you. So nakikitaan ko talaga ng pagbabago yung mga buhay niyo. Pero yung sa akin talaga parang wala pa, eh, parang sabi ko, "Ha, ba't gano'n?" Parang pero kay mama ko talaga nakita yung, pagbabago kasi siya yung lagi ko nakakasama, siya lagi ko nakakausap, close kami. So ayun yung one time na lang na nag-pray talaga ako kay Lord. I went on my knees kasi sabi ko, I want to feel gusto ko maramdaman yung pinaparamdam ni God kay mama na yung peace, and she's so changed talaga, iba na siya ngayon. Kahit kung dati naiinis ako sa kanya sa pag-spread niya sa akin ng ano lagi, ngayon naman ako naman yung gano'n. So I really feel grateful dahil, God has chosen us. God has chosen me, my mom. So, and hopefully my brother din. Pero I'm so thankful kasi may group na ganito that really cares for one another, loves one another, and there's no judgment, but just full of encouragement, and talagang we are children of God, and I'm so proud to be called the children of God because pinili niya tayo. So I'm just so grateful, and I pray that God bless our group, sa lahat ng groups natin. Kasi ito po talaga nagpapatibay sa spiritual, and dami ko din natututunan. So yun lang po. Amen. Praise God for your life. Sis Lingko, tinan mo na